Igan, matindi epekto ng dumaang El Nino sa bansa, ramdam pa rin ang init at nakakatuyo pa rin ng ilang tanim. Pero sabi ng Department of Agriculture, mas magiging mapaminsala pa ang posibleng pagdating ng La Nina. Ito ang malamig na yugtong minsan ay kasunod ng El Nino, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Nangyayari po ang La Nina sa pag-ihip ng mas malalakas na hangin mula sa silangan o karagatang Pasipiko. Ang mainit na tubig na itutulak pakanluran patungo sa Western Pacific kung saan naroon ang Pilipinas. Ang epekto niyan, kabaligtaran sa El Nino. Mas marami kaysa karaniwan ang nabubuong ulap na siya magpapaulan sa bansa. At dahil mas madalas ang ulan kapag La Nina, mas madalas din ang perwisyong baha. Posible rin ang mga landslide at storm surge. 19 na tropical cyclone ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nang huling magka-La Nina. Kabilang dito ang bagyong Odette na kumitil ng mahigit 400 at nagdulot ng mahigit 17 billion pesos na pinsala sa agrikultura. Ang tsansa po ng La Nina at mga paghahanda ngayon ng DA, alamin sa pagsaksi ni EJ Gomez. Bandang alas 4 ng hapon nang bumuhos ang ulan at bumaha sa Taft Avenue sa Maynila kanina. Pumupa rin ang baha kalaunan. Hindi pa tapos ang tag-init at ramdam pa rin ang epekto ng El Nino na nagdulot ng 5.9 billion pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Pero pinaghahandaan na ang La Nina na ayon sa Pag-asa ay may 60% na tsansang mabuo sa pagitan ng Hunyo at Agosto ngayong taon. For the past 25 years, yung record natin ng episodes ng El Nino is 8. Yung La Nina, if ever dadating ang La Nina, it's almost 17. May mga hakbang daw dyan ng DA para tugunan ang posibleng epekto ng La Nina sa sektor ng agrikultura. Itutuon daw ang mga programa sa water management. When we had this El Nino, ang pinaka-message is water management. I-manage mo ang available irrigation water. Ngayon, maraming tubig na dadating because of La Nina. So, same pa rin. Water management pa rin, lalo na yung drainage management naman sa mga farm. Magkakaroon din daw ng masusing pakikipag-ugnayan sa mga farmers groups at local government units para sa pagpapatupad ng La Nina mechanisms. Ayon sa DA, mas malaki ang pinsalang na idudulot ng La Nina sa agriculture sector kumpara sa epekto ng El Nino. Mas malaki of course yung coverage kasi 8 episodes compared to 16 episodes. So, you do the math. So, mas malaki yung damage ng La Nina. And it's always rice, corn, high-value crops. Samantala, very good at satisfactory ang hatol na ibinigay ng World Bank sa mga proyekto ng Philippine Rural Development Project o PRDP ng Agriculture Department na pinondohan ito para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. The overall performance is very good. We had the opportunity to visit Mindanao and the Visayas, and we had seen the very strong commitment from farmers, farmer enterprises, local government units, and we see they are having tremendous success really at achieving their more than targets. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.